Good morning po sa bawat isa po sa atin. At salamat po sa Panginoon at tayo po ay magsisimula na sa ating pong preaching service. At bilang panimula po, awitin po natin itong page 131 sa Lupang Mataas. Salamat po sa Panginoon sa ating pong inawit at inaanyayahan ko po na bawat isa po ay tumayo para sa ating opening prayer at hilingin po natin kay Brother Joel po na pangunahan po tayo sa ating pong opening prayer. Tayo po ay amang balakila at mga riyan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa magandang umaga na binigay po sa bawat isa po sa atin. Salamat din po kami sa inyong pangunguna sa pag-iingat din po patungo po sa lugar pong ito. At salamat din po sa kapatid na nagsisiparito pang minsan tayo po ay magsasama upang ikaw ay aming papurihan, sambahin at patuloy na
yung mga salita, pagpapain nyo rin po ang bawat po sa amin. Nawa sa salita na namayag sa umaga tunay nga na naging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Pagkain, kami pong espiritu buhay. Ganun din po ang anak na yung gagamitin din ng mga salita. Pusin po ninyo ng banal na espiritu. Patuloy na bigyan po ng katalinuhan na nagbubuhat sa inyo at patuloy din nawa ay wala rin makilang sa akong pag-aaral ng mga salita. At ganoon din po ang dadaan din po ang iyong pong mga salita sa aming mga FB Live ay pagpapalan po ang ibigay po nyo. Ganoon din po ang pagkain ng spiritual. Kalinawan din sa dadatnan lalo na sa kaluluwa na walang tunay na pagkakala sa aming Panginoong Jesus. Balik po namin ang mataas na purit pasasalamat sa ilang pangalan po na ng Panginoong Jesus. Maaari na tayong makaupo. Bilang ating pong mga announcement po sa ating pong mga weekly activities, every Monday po ang ating pong online prayer meeting, 8 p.m. Wednesday din po, yung pong ating pong online Bible study, every 8 p.m. din po ng Wednesday. Every Saturday po, 8 p.m. online youth Bible study. At magiging kasabay din po nito sa young adult online Bible study naman po. Magsisimula po ito sa September 6, Saturday po, 8:30 p.m. naman po ang start ng online Bible study po ng mga young adult. At sa ating pong Sunday service po, 8:30 po nagsisimula po yung ating pong children's class. At 9:30 yung pong Sunday school. At salamat po sa Panginoon na start din po yung groupings din po ng mga young adult po kanina. 10:30 po, ito pong ating pong ginaganap, ito pong preaching service. At kasunod po nito yung pong ating pong breaking of bread. At gayon din po, patuloy po nating ipanalangin yung pong mga outreach Bible study every Tuesday po dito sa Sulib. Every Thursday sa Nueva Ecija naman po. At yung pong Friday, online Bible study naman po sa Valenzuela. Patuloy po natin itong ipanalangin. At sa ating pong mga darating din pong fellowship, yung pong ating pong year-end fellowship sa December 29 dito po sa Florida, patuloy po nating ipanalangin. At gayon din po sa mga kalalakinan po, bukas po, August 25, 4 p.m. ang ating pong men's meeting po. Kaya patuloy po natin itong ipanalangin at nawa madaluhan po natin ang mga gawain po na ito. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso't kaisipan. At ibibigay ko na po sa ating pong tagapagsalita sa umaga po na ito kay Brother John Norwil Gutierrez po. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po. At sa ating pong mapagbubulayan po ngayon pong umaga ay makipagbukas po kayo sa akin dito po sa John chapter 18. Babasahin ko po yung verse 37 hanggang 38. John chapter 18, verse 37 po. At kung nakita na po natin, babasahin ko po sa akin pong salin. Sabi po, at 37, sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito ako'y naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 38. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya.
Siguro po tayo po muna ay saglit pong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mabiyayang oras po na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa lahat po ng mga kapatid na inyo pong dinako po sa lugar po na ito. Upang muli kami po ay magkaroon ng fellowship sa bawat isa. Kami po ay makapagbigay ng papuri at sumamba sa inyo pong banal na harapan. At muli po kami po ay makapakinig ng inyo pong mga salita. Kaya ang dalangin po namin ang banal na Espiritu ang patuloy po na manguna po sa amin pong kalagitnaan. At ang oras po na ito ay maging pagpapala po at ito po ay maging kapurihan po sa inyo pong banal na harapan. At muli po, ito pong lahat ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Ito pong binasa po natin na talanta ay marahil po ay familiar po ang lahat po sa atin. Dahil ito po ay ang panahon po na ang ating pong Panginoong Jesus ay dinala po kay Pilato ng mga Hudyo para po siya po ay ipako sa krus. Ito po ay ang senaryo po na sila po ay ang mga religious group kung paanong binayaran po nila si Judas at para po ang ating Panginoong Jesus ay mahuli po nila. At alam po natin nang nangyari po dito, si Jesus ay ang pinili po ng mga Hudyo na mamatay. At ang pinili po nilang iniligtas ay walang iba kundi si Barabas. Kung babasahin po natin yung mga sumusunod na talata, sabi po doon sa verse 40, sila ngayon nagsigawang muli na nagsasabi, huwag ang taong ito, kundi si Barabas. Si Barabas ngay isang tulisan. At alam po natin yung pong senaryo po, istorya po ng pagkadakip ng ating Panginoong Hesus at yung kanyang paglilitis po sa kanya at maging po ang naging kamatayan po ng ating Panginoon. Pero dito po ang nais ko pong dalhin po na pagbubulay po natin dito ay yung pong question po ni Pilato. Yung pong naging katanungan po ni Pilate. Kung babasahin po natin ulit doon sa verse 38. Sabi po sa English, Pilate said unto him, what is truth? Yun po yung kanya pong question. What is truth? Gusto ko din pong basahin po, dahil ito rin po ay nasulat po sa Mateo. Sabi po sa Matthew chapter 27, kung babasahin po natin yung verse 11, Mateo 27, verse 11. Ang sabi po dito, si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador at tinatanong siya ng gobernador na nagsasabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. At nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. 13, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo baga naririnig kung gaanong karaming bagay ang kanilang sinasaksihan laban sa iyo? Tapos po makikita po natin, gusto ko din pong ituloy, sabi po sa 14, at hindi siya sinagot niya ng kahit isang salita man lamang, ano pat nagilalas na mainam ang gobernador. Gusto ko pong pansinin po natin yung point of view ni Mateo nung sinulat po niya ang senaryo po na ito at yung point of view ni Juan nung sinulat din po niya ito. Dito po sa Mateo, marami pong sinasabi, sinasakdal ang mga religious group kay Jesus. Ibig ko pong sabihin, marami po silang sinasabi, kaya dapat siyang mamatay, ganito, ganito, ganito. Yun po yung nakita po natin dito. Kaya nga sabi nga ni Pilato,
Hindi mo baga naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasakdalang laban sa iyo, sinasaksihan laban sa iyo? Sabi po nila sa English, ginamit din po yung word na they witness against thee. Pero alam po natin, hindi po yun ang totoo. Dahil lahat po ng binabato nila sa Panginoong Yesus ay kasinungalingan. At in the other hand po, doon po sa John, sabi naman po ng Panginoon, kung babasahin po natin, doon sa verse 37, I should bear witness unto the truth. Everyone that is the truth heareth my voice. 38, he said unto him, what is truth? Dito naman po, nakikita natin, gusto ko po kasi tingnan po yung pong kalagayan ni Pilato. Narinig po niya yung side ng mga religious group, kung ano yung sinasabi nila, wini-witness nila tungkol sa Panginoong Yesus. At narinig din ni Pilato ang Panginoong Yesus. Kaya tinanong niya ang ating Panginoon, sabi niya, what is truth? Ang problema dun sa tanong ni Pilato, ano po yung mapapansin po natin? Dun sa 38, sabi po niya, nung tinanong niya yon, at nang masabi niya ito, ay lumabas siya. Yung question niya pong yon ay, hindi po siya naghihintay ng kasagutan. Kaya ngayon pong umaga po ay nais ko pong sagutin yung tanong po ni Pilato. At nawa ito po ay maging sa ating pong pagbubulay, ay maging pagbubulay din po natin po ito. Ano po ba ang katotohanan? Nung sinesearch ko po sa concordance yung word na truth, sa Gospel of Matthew, nasulat po siya yung pinaka-word na truth 3 times. Sa book ng Mark, nasulat din po siya 3 times. Yung word na truth or katotohanan. Sa Luke, nasulat po siya na 6 times. At dito po sa aklat po ni John, nasulat po siya na 22 times. No? At yung dun sa number 22, yung last na nasulat yung word na truth, ito po yung pinagbubulayan po natin. Ito yung tanong ni Pilato, what is truth? Una, ano po ba yung enemy ng truth? Yung lie. Yung kasinungalingan. At ang nakakalungkot pong bagay, sabi po ng ating Panginoong Yesus, basahin po natin dito po sa John chapter 8, verse 44. Sabi po niya, John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasabi siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ang kausap po ni Jesus po dito ay ang mga Hudyo. No? At ang sabi po niya sa mga Hudyo, ang ama ninyo ay si Satanas. Why? Because sa kanila pong kasalanan. At ang nakakalungkot po, tayo po, siguro ayaw po natin marinig, pero tayo po ay anak din po ni Satanas. Dahil tayo rin po ay nagkasala. Dahil ang tao ay pinaniwalaan po niya ang kasinungalingan ni Satanas. Kung balikan po natin, kahit hindi na po natin buksan yung sa John chapter 2 verse 16, ang sabi po doon ng Diyos,
maaari niyong kainin ng lahat. Sabi po niya sa tao. Genesis chapter 2, 16 to 17. Pero meron siyang isang puno na pinagbawal na huwag niyang kakainin dahil siya po'y mamamatay. Pero ano pong ginawa ni Satan? Tinwist niya po yung truth. Siguro ito po ang buksan po natin. Doon po sa Genesis 3, 4. Sabi po doon, Genesis chapter 3, verse 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Tingnan po natin si Satan. Yung pong truth ay twinnis niya. Ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Anong sabi ni Satan? Hindi kayo mamamatay. At ano pong nangyari? Si Eva, pinitas po niya yung pong bunga ng puno at kinain po niya. At simula po noon, ang tao ay naging anak ni Satanas. Tayo po'y nagkasala. Alam po natin, lagi po natin naririnig ang kabayaran po ng kasalanan. At kung titingnan din po natin dito po sa John chapter 8, doon sa verse 34, sinabi rin po dito ng ating Panginoon, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Hindi lamang tayo po ay naging anak ni Satanas. No? Tayo rin po ay naging alipin ng kasalanan. Kaya kung bakit ang tao ay hindi po siya makaalis sa pagkakasala. Kahit anong gawin po ng tao na mag-effort na hindi ko nagagawin ito, siya ay patuloy pong nagkakasala. Dahil siya po'y alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, pagka tayo po'y alipin, meron tayong Panginoon. At ang nakakalungkot, ang Panginoon natin ay ang kasalanan dahil tayo po'y naging alipin ng kasalanan. Kaya kahit po meron pong mga institusyon para ang tao ay mayroon pong kulungan, para ang tao ay matakot siyang gumawa ng kasalanan. Minsan nga yung iba, sinusulong pa nila yung death penalty. Para ang tao ay huwag gumawa ng masama. Pero in reality, tayo po ay alipin ng kasalanan. At ang kasalanan po na yan, hindi po tayo makakawala po diyan at meron pong parusa po yan. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya napaka-importante nung tanong ni Pilato, what is truth? Kasi dito rin po sa John chapter 8, kung babasahin naman natin yung 32, sabi po niya dito, at inyong nakikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito po yung napakaganda. Kaya napakainam na malaman natin kung ano yung truth. Nakita natin na tayo po ay in relationship with Satan. Dahil tayo po'y nagkasala. At tayo po'y alipin ng kasalanan. At isa lang po ang magpapalaya po sa atin. Ano po yun? Yung katotohanan. At sabi ng ating Panginoong Hesus, John chapter 14, verse 6, ang sabi po niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama,
kundi sa pamamagitan ko. Hindi po sinabi ng Panginoon na I'll show you the way. Hindi po niya sinabi ng Panginoon po yun. Hindi niya sinabi na I know the truth. Hindi niya sinabing I will give you life. Ang sabi po niya, I am the way. Ang kanya pong persona, siya rin po ang truth. At siya rin po ang life. Kaya nga sabi rin po, kung babasahin din po natin nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus sa John chapter 1, verse 14. John chapter 1, verse 14, ang sabi po dito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi po sa English, full of grace and truth. At jump po tayo dito po sa verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Tandaan po natin, tayo po ay living in lies. At sa sanlibutan po na ito, dahil ang nagahari po ay si Satan, ang tao po ay, sabi nga po sa 2 Corinthians 4:4, binubulag po niya ang mind para hindi po sumilang ang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan. At alam po natin kung ano po ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Si Jesus ang full of grace and truth. Di po ba tayo po, nais po natin lagi na hindi po tayo nadadaya. Tayo po ay sigurista. Di po ba? Pero marami po sa atin ang katulad po ni Pilato. Hindi po natin sinisik yung truth. Kaya yung iba, lagi nilang sinasabi, pare-parehas lang naman yan, basta tayo ay sumasamba sa isang Diyos. No. Actually, yun po yung doon tayo dinadaya ni Satan. Okay lang kay Satan na may religion ka. Okay lang kay Satan na deboto ka. Basta wag mo lang malaman yung truth. Okay lang kay Satan yon. Kaya doon sa tanong ni Pilato na what is truth, ito po ay nasa persona ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, kung meron man po sa atin po dito na wala pa po siyang tunay na pagkakilala sa Diyos at relasyon po sa Diyos, at hindi niya po alam kung saan siya mapupunta pagka namatay siya. Ang kailangan po natin ay hindi po religion. Ang kailangan po natin ay hindi po tayo maging mabait. Ang kailangan po natin ay ang katotohanan. Kasi yan po yung magpapalaya po sa atin. At ang katotohanan pong yun ay nasa atin pong Panginoong Hesus. Salamat po. Kung meron po sa atin dito po na nakakilala na sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay na-set free. Kaya doon sa Acts chapter 13 verse 39, sa NIV version po ay maganda po ito kasi ginamit po yung set free. Pero babasahin ko po dito po sa King James. Sabi po niya, dun po sa verse 39, at sa pamagitan niya, walang iba po kundi si Jesus, ang bawat nananampalataya ay inaring ganap sa lahat ng mga bagay.
na sa mga ito'y hindi tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa English po, sinabi po doon yung set free in all sin. We are justified. Sabi po niya sa NIV. Salamat dahil hindi lamang po ang ating Panginoong Yesus nung siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay, nung siya po ay umakyat po sa langit. Binigay din po niya ang Spirit of Truth, sabi po dun sa John chapter 15, verse 17. Sabi po niya sa John chapter 15, verse 17. Sorry po. Hanapin ko lang po yung talata. Nagkamali po ako dito sa aking note. Ang sabi po niya doon, ito po, sorry po. 14:17, tama po. Sabi po dito sa 14:17 ng John, babasahin ko po. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikilala, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Alam po natin ang ating pong Panginoong Yesus ay sinabi po niya na pag siya po ay umalis, ipagkakaloob po niya ang banal na Espiritu. At alam niyo po, biyaya po. Biyaya po yun sa atin. Hindi lamang tayo po ay pinalaya po ng Diyos sa ating pong kasalanan. Through Christ, ibinigay din po niya ang banal na Espiritu para tumahan po sa atin, para tayo po ay makalakad po. Kung bakit tayo po ngayon ay nakakasunod sa kagustuhan po ng Diyos, hindi dahil po magaling tayo, hindi dahil tayo po ay natuto, nalaman natin, pero ito po'y biyaya din po. Kasi sabi po niya din dito sa verse 26 naman po, doon din sa John chapter 14, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo'y aking sinabi. Ang banal na Espiritu din po, siya po yung teacher po natin. Kaya tayo po ay natututo dahil po tayo po'y pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Sabi naman po dun sa Roma, siya rin po ang tumutulong po sa atin para tayo po ay makapanalangin. 8:26 ng Romans, sabi po niya, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi naisasaysay sa pananalita. Minsan po, hindi po tayo marunong mag-pray. Hindi po natin alam yung ating pong mga sasabihin. Hindi po natin alam yung words na dapat po nating gagamitin. Kaya kung minsan nagpe-pray tayo, kausap natin ang Ama, ina-address po natin sa Ama. Pero minsan parang si Jesus ang kausap natin. Sinasabi natin, Ama, salamat po
Ibinigay nyo ang inyong bugtong na anak. Ama, salamat po, namatay kayo dun sa krus. Pero mali, di po ba? Kasi ang namatay, hindi po ang Ama, kundi si Jesus ang namatay. Kaya ano po ang work ng Holy Spirit? Pinapaalala niya sa atin, tinuturo niya po sa atin. At siya rin po yung tumutulong po sa atin sa pananalangin. At meron din po siyang bunga sa buhay po natin. Sabi po doon sa Galatians chapter 22 o 5 verse 22. Dahil nung nakilala po natin ang truth, ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu rin naman po ang tumutulong po sa atin. Biyaya na tayo po ay makapamuhay sa katotohanan. Kaya napaka-importante po dun sa Ephesians chapter 5. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 18, tayo po ay mapuspos nawa, tayo po ay ma-filled. Sabi po niya doon sa verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Yung pong word na puspos dito, ito po yung controlled. Kaya po di po ba, ginamit po niya yung huwag kayong magsipaglasing. Kasi pagka lasing tayo, ang isang tao pag siya'y lasing, although hindi pa po ako nalasing, ano pong nangyayari? Yung espiritu ng alak, yung kumokontrol sa kanya. Pero po, pagka tayo po ay puspos, ang kumokontrol po sa atin ay ang espiritu ng Diyos. At dun po nagmamanifest po yung fruit of the Holy Spirit, yung love, patience, long-suffering, joy. At yan po ay ang espiritu po ng katotohanan. At lastly po, what is truth? Sabi din po ng Panginoon dun po sa John chapter 17 verse 17. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang Panginoon ang nagsasalita po dito, siya po'y nananalangin sa kanya pong Ama, pinapanalangin po niya ang kanyang mga alagad. At hindi lamang po yun, pati po tayo. Kasi sabi po doon sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At ito po yung pong touchable. At ngayon ay nakikita po natin, hawak-hawak po natin na truth. Walang iba kundi po ang salita po ng Diyos. At may power po ito na i-separate po tayo. Kaya sabi po niya, sanctify. No? Yung set apart. Makapamuhay po tayo na hiwalay po sa takbo ng mundo po na ito. Kaya po napaka-importante nang tayo po ay dumadala po sa mga Bible study po natin. Tayo po ay meron pong personal na pagbabasa po ng Biblia. Kasi sabi po sa 2 Timothy 3:16, ito po ay profitable. Ang tao po gusto po niya na nagpa-profit po siya. At ang Word of God ay nagpa-profit po dito. Profitable po ang Word of God. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, sabi po niya, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuturo ng nasa katuwiran. 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang salita po ng Diyos ay totoo po. Kaya nung sinabi po sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Doon pa lang sa unang verse po ng Biblia, truth po yun. Kaya lang marami pong umaatake po sa katotohanan. Meron sinasabi na ang tao, galing siya sa unggoy, ganito, ganito. No.
Doon pa lang sa unang verse, totoo po yun. Kung mapanghahawakan po natin yung Genesis 1:1, mapanghahawakan din po natin yung John chapter 3 verse 16. Dahil ang salita po ng Diyos ay truth. Hindi po natin pwede pong piliin lang yung totoo po dito. Hindi po. Ang salita po ng Diyos ay truth. Kaya sabi ko nga po, ang salita ng Diyos din po sa panahon po natin, marami pong umaatake po. Kaya kung minsan yung pong Word of God ay pinapalitan na po nila ng mga quotation po nila. Meron nga po akong example na quotation. Sabi po nung quotation, huwag mong gawin sa iba yung ayaw nilang gawin sa iyo. Tama po ba yon o mali? Sino nagsasabi pong tama? Sino nagsasabing mali? Wala nagtataas ng kamay. Alam niyo po yung truth doon po sa Matthew 7:17. Tingnan po natin. Siguro last po. Kasi kung titingnan po natin, yan po yung tactic ni Satan. Tinitwist niya po yung truth. Pero ang sabi po ng Bible sa Matthew 7:17, po, Matthew 7:12. Sabi po niya, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Yung sa quotation, sabi niya, huwag mong gawin sa iba yung ayaw nilang gawin sa iyo. Pero ang sabi po ng Biblia, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa iyo. Ano po yung difference? Inwardly po, ayaw kanya na gumawa. Pero ang Word of God, gusto niya na gumawa ka. Ipakita mo yung faith mo through our works. At nakakalungkot po, marami pong group po ngayon, minsan po ay hindi na rin po gumagamit po ng Biblia. At yan po yung nakakalungkot. Kaya nga sabi ko po kanina, okay po kay Satan po yun. Basta hindi po napapangaral po ang katotohanan. Pero tayo po ay, ang pinanghahawakan po natin ay ang Biblia. Kaya nga po sa mga Bible study po natin ay sinisikap po natin, sinasabi po yung page. Hinihintay po nating makita po ng lahat bago po natin basahin. Dahil ito po ay ang katotohanan. Ang salita po ng Diyos. At sabi nga po ng ating Panginoon, sanctify them in truth. Thy word is truth. Dahil may power po ito na tayo po ay i-lead ang life po natin through Christ. Sabi nga po sa mga awit, ang iyong salita ay ilawan sa aking pangalandas. Ang mga kapatid, dun po sa question, balik po natin dun po sa question po ni Pilate. What is truth? The Savior is truth, ang ating Panginoong Hesus. Pinagkaloob po niya ang Espiritu, Spirit of Truth. At nandyan din po yung kanya pong mga scripture. Kaya sa ating pong mga tumanggap na po, sumampalataya po sa ating Panginoon. Maaaring kilala na po natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating pong Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero ang nais din po niya sa atin ay tayo po ay ma-set apart through His words. Huwag po nating i-neglect ang salita po ng Diyos. At sa atin naman po na wala pa pong tunay na relasyon sa Panginoon. Nawa makilala po natin siya na truth. Dahil siya po yung magpapalaya po sa atin sa pagkakasala. At nawa mag-decide po tayo na sa isang simple prayer na maniwala kay Jesus. Sabihin po natin na, Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ay namatay doon sa krus. Binayaran mo ang aking kasalanan.
Kaya yung pong word pa lang na pinaniwalaan kita. Kasi siya po yung truth. Yung faith, yung trust. At tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At hanggang doon lang po, at tayo po ay magwakas po sa isa pong panalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po na nagpapasalamat po kami sa inyo pong biyaya po sa amin, sa biyayang kaligtasan, sa biyaya po na bagong buhay. At patuloy ang dalangin po namin na lumago din po kami sa pagkakilala sa amin pong Panginoong Hesus. Nang sa gayon po, tunay po na ang amin pong buhay, bagamat kami po ay pinalaya nyo, hindi lamang po sa pagkakasala, sa alipin ng pagkakasala, at ganoon din po sa alipin po ng kautusan. Kami naman po ay maging alipin po ninyo. At ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isip, ang aming pong mga lakas, kung ito po ay kinuha po nung unang panahon ng kasalanan, ay amin naman pong maipaglingkod po sa inyo. At hindi po sa amin pong mga sarili, hindi po sa mga kagustuhan po namin, kundi sa mga bagay po na nais niyo po para sa amin, dahil alam po namin ang mga bagay po na ito ay siya pong makakabuti po sa amin pong mga buhay. Salamat po sa mga katotohanan po na ito. Nawa ang bawat isa po sa amin tunay po na ito po ay maging malinaw po at ito po ay mapili po namin sa amin pong mga buhay. Patuloy na dalangin po namin na pangunahin niyo po kami at sa lahat din po ng makakapanood po ng recorded na video po na ito. Ang banal na Espiritu ang patuloy pong magturo po at gumabay sa amin. Salamat po Ama at muli ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa ating pong mga napakinggan na kanya pong mga salita. At habang tayo po ay nagbubulay sa ating pong mga napakinggan, tayo po ay muli pong umawit dito sa page 47, Kahangahangang Salita ng Buhay. Wonderful Words of Life. Sa huli pong istansa, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong closing prayer po.
makatayo at hilingin po natin kay Brother Wilson po ang ating pong closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa oras na itinulong po sa amin. Salamat po pagamat ang mundong ito ay nabalot ng kamalian na nagdulot ng kadiliman. Sa kabila po ng kalunos-lunos na kalagayan ng mundong ito, dahil sa paghahari ng dyablo, ay dumating ang bukang liwayway, ang liwanag ng ang iyo pong bugtong na anak na si Jesus ay naparito sa lupa, ipinanganak sa sabsaban, at higit sa lahat, namuhay sa katotohanan hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus at sa kanyang pagkabuhay upang sumilang ang katotohanan sa bawat isa na tunay na sumasampalataya. Salamat din po sapagkat nais mo na hindi lamang po namin maranasan ang kaliwanagan, ang katotohanan, kundi nais mo kami manatili sa katotohanan at ipinagkaloob po ninyo ang iyong Santong Espiritu na sumasa amin upang kami po ay patuloy na gabayan sa kaliwanagan at sa katotohanan. At salamat po, iniwan mo po sa amin ang iyong mga salita na siya pong magdadala po sa amin sa katotohanan upang kami makapamuhay na may kabanalan. Kaya't ang dalangin po namin naway tulungan mo ang bawat isa na lumakad sa katotohanan, manatili sa katotohanan, at higit sa lahat ay ipalaganap ang katotohanan. Kaya kung mayroon po sa aming pagtitipong ito ang patuloy na nasa kadiliman at balot ng kamalian na bunga ng aming kaaway, tulungan mo po siya na sumilang ang liwanag ng Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita at naway patuloy na masumpungan mo kami na namumuhay sa katotohanan. Ingatan mo po ang mga natitirang oras at patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa at ingatan mo rin po ang mga kapatid na mauuna na pong uuwi sa kanilang mga pansamantalang tahanan. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa.